From the country's southernmost frontier, we journey to Tawi-Tawi, where Bodbungao stands as a sacred sentinel revered for generations. Amid crystal blue waters and rich traditions, the community now faces a modern challenge: waste management. How can one community's response spark sustainable change across the islands? This is Bahandi sa Kinayahan, Amin the News Podcast. Karamihan sa Bonggao is mga migrants talaga from Sulu. And yung mga Christian community dito is from other places. So, since merong nag-i-exist mga bahay sa dagat, so yun yung nagiging unang bahay nila. So, for the past how many years, hindi na nabigyan pansin ng LGU, doon na nag-umpisa yung problema namin sa basura. Kasi dumami na yung population, dumami rin yung basura. So, naging parang ugali na ng tao is pinanganak yung mga iba, pinanganak na sila, nakikita nila na sa magulang nila, after mamalengke, yung plastic lahat, automatic tapon. Dati kasi, syempre, ang Bonggao is maliit lang din. Tapos, napapabayaan din kami ng national government. So, ang problema namin ngayon, itong mga basura na nasa dagat namin, nasa coastal, is mga, at least, mga 40 years na basura ito. Nag-umpisa na tayong magbigay ng mga information sa mga locals, especially sa coastal area. So, ang ginagawa natin is, while nag-educate tayo sa kanila regarding sa environment and ano ang effect ng mga basura, at the same time, naglilinis din tayo. Yung mga inaanod na mga basura from other municipality, pag tumama sa coastal, lalo pag maramihan, yun, nakakadagdag din yun. Hindi ako naniniwala na mayroong tao talaga na gusto niyang forever na marumi na sa bahay niya. Ang problema lang kasi dito is yung behavior nila. So, ang ginagawa ko ngayon is parang kinausap ko muna yung mga barangay chairman natin kasi sila yung medyo may authority. Tapos, unti-unti, mag-expand. Sabi ko sa kanya, wag muna tayo agad mag-ordinansa, implement, parang brusko. Kasi iba ang kultura ng Tausug eh. Kasi ayaw natin pumunta tayo sa time na kailangan suntukan, may huhulihin, dalhin sa police station. So, wala pa kami doon. Sabi ko sa kanila, i-gain muna natin yung majority. Pag na-gain natin yung majority 70%, pag 30% na lang, yun yung 30% ang gamitan natin ng enforcement. Kasi sabi ko sa kanila, ngayon, mga 20% pa lang tayo. Hindi pa natin nag-gain yung karamihan ng community. Tapos, lahat ng community, sinasali namin, mga volunteers. Yun, doon pa lang kami. Kasi sa segregation, wala pa. Sabi ko sa kanila, paano tayo mangolekta ng segregation kung nabubulok at saka hindi nabubulok? Sa isang truck lang natin nilalagay. Isang dump site lang din. So, mga schools, ganun din. Unti-unti, kapon, nagbigay ako ng mga tumblers sa mga bata. Pagkuha ng bata ng tumbler, siyempre may cellophane yun. Pagkuha ng cellophane, automatic binitawan yung cellophane sa baba. So, doon pa kami. Sabi ko sa mga guro, tignan niya. Ito yung nakikita nila sa bahay nila. Kailangan mga bata na to, ngayon pa lang, i-save na natin sila. Para paglaki nila, sila na yung kahit matagalan tayo, itong mga next generation, hindi na parang automatic, ito yung tumbler, pagtanggal ng plastic, bitaw, ito lang yung kinuha, ito yung pinilagay sa bag. Dapat pati yung plastic, lagay sa basura, alagay sa bulsa. Kasi sabi ko sa mga barangay, at saka sa mga empleyado ko, actually kasalanan naman natin ito. Hindi man ito kasalanan nila. Kasalanan ito ng LGU. Kasi bakit hindi natin sila in-inform dati-dati pa? At saka hindi na-provide na magandang services ang government sa collection. Actually, nagtutour din kami sa mga best practices. Ganun din eh. Tinatanong din namin kung gaano katagal. Merong iba, mga 6 years, 4 years. Christian community area yon. Ang problema ko sa mga footbridges sa dagat, hindi mo makapasok ang truck. So, ang sabi ko sa kanila, bibili tayo ng cart. Kung hindi makapasok ang truck, maggawa tayo ng parang mini truck na tao ang maghila. Ako naman, ang sabi ko sa mga tao, mga barangay natin, huwag kayong tumigil. Kasi once tumigil tayo,
ma-put into waste lahat ng inumpisahan natin. Sabi ko consistency ang sa basura, eh. So, sabi ko sa mga staff ko, kung bibigyan pala natin 'to sila ng talagang, parang magamit nila as equipment na pwede silang mag-ano, tutulong din sila. 'Pag hindi ka tamad dito, makakahanap ka ng trabaho o kaya makakatinda ka. Pero yung sa other municipality, na kulang ang tindahan nila, wala masyadong investor, yung meron lang sila is dagat lang. 'Di ba? So, yung malaki lang sa kanila yung dagat lang. Walang tindahan, walang ma-applyan na trabaho kung di sa government. Tapos yung population nila mataas. Yung bilihin dun medyo mas mahal kasi tina-transport pa. So, yung dagat nila andyan. Tapos may bangka sila. So, hindi natin ano, sa isda, okay, huli sila isda, kainin nila. Kung may extra, ibenta nila sa community rin nila. So, yung pagkain naman natin dito, okay naman, malinis naman. Problema lang namin dito yun, sanitation, yun, unti-unti. Kaya sabi ko sa tourism officer ko, pag upo ko, magdahan-dahan muna tayo sa tourism. Cool down ka muna dyan. Tapos, banatan muna natin tong environment. Kasi sabi ko, for the past how many years, iniwan nyo tong environment. Kasi kakaupo ko lang ngayon eh. So, every time mayroon pupunta turista, kumusta ang experience sa Munggo? Grabe. Vice mayor ako dati na. Vice, grabe basura ng Munggo. Paano papaiya ako? Good and bad ba? Hindi ka talaga makasagot. Kasi trabaho ni LGU yun eh. Kahit may-ari ka ng resort, pero mayor ka, politiko ka, hindi mo na-address yung basura. So, tumatatak yun sa isip ko. Pag naging mayor ako, kailangan addressin ko to.